Ang weird ng mga tanong na napupunta sa akin. Alam mo ba, dalawa na lang yung kulang ko. Ang dali lang kasi sagutin yung mga tanong na napupunta sa akin eh. Ha, talaga? Ay wow, ang swerte mo naman kung ganun. Ako kasi, Besh, halos lahat ng mga tanong na napupunta sa akin, ang hirap sagutin. Kaya, sakit sa ulo. Kawawa naman ng best friend ko na to. O siya, Bes, good luck ha. O, dito na ako. Ituloy mo na yung panonood mo ng Korean drama dyan. Na-addict ka na. Ayan, may question na ulit. What is your father's name? Bogart. Ayan, tama. Ayan, last question na. Ano to? What is your brother's name? Brother's name? Teka, wala naman akong kapatid ah. Ma? Oh, ang init. Ang arte mo naman. Ang init. One, two, three, go! Oh, ikaw, ba't hindi ka pa tumakbo? Hindi pa naman doy. Nagsabi na ako ng go. Yung mga kasama mo, tumakbo na. Ikaw lang yung hindi. Eh sabi mo, 1, 2, 3, go! Eh ang pag-apat ako eh. Isang lola na 85 anyos, binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Okay, wala muna tayong nakakatawa or nakaka-good vibes na content ngayon dahil ang video mapapanood nyo po ngayon ay nakakalungkot marinig, malaman. Gusto ko i-share sa inyo yung nakita ko dito sa feed ko dito sa Facebook. Gagawan ko lang siya ng video. I-share ko kumbaga sa inyo. So ayun nga, may nakita akong post dito sa Facebook na isang lola daw na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Grabe. Kung totoo nga yun mga mima ko, grabe naman yung anak na yun. Na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang ina? Sa sarili niyang magulang? Mga mima, sinasabi ko sa inyo ang magulang, sila yung nag-alaga, nag-aruga, naghirap sa atin nung tayo ay mga musmus pa lamang. Maraming sakripisyo ang kanilang ginawa para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya nararapat lamang po na alagaan at mahalin natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na po sa kanilang pagtanda dahil hindi habang buhay kasama natin ang ating mga magulang. Bilang respeto na rin sa ating mga magulang at pagtanaw na utang na loob sa paghihirap na kanilang dinanas ng para lang po sa atin. Hindi ko rin talaga lubos maisip yung mga ibang tao ngayon na hindi sila marunong magpasalamat at magtanaw ng utang na loob sa magulang nila. May iba pa nga na sinasaktan ang kanilang mga magulang lalong-lalo na kapag sila ay matatanda na. At ang masakla pa doon, pinapalayas pa. Ayon sa nag-post nito mga mima ko, ay sariling anak daw ni Lola ang gumawa sa kanya nito. Kitang-kita sa mga larawang ipinost sa social media ang kawawang sitwasyon ni Lola. Alam niyo mga mima, makalola talaga akong tao. Kaya nung makita ko yung post na to, yung mismong picture ni Lola, masyado akong nasaktan mima. Sobrang sakit talagang makita to para sa akin. Kung makikita niyo mga mima, basang-basa yung damit ni Lola at punong-puno pa ito ng kaning baboy. Kaya namang bakas ang kanyang lungkot sa kanyang mga mata. Ayon sa nabasa ko, ginawa daw ito ng anak ni Lola dahil sa hindi daw ito nagbigay umano ng pera si Lola sa kanyang anak. Kilala daw na mainitin at basagulero yung anak ni Lola, kaya walang tumulong sa kay Lola dahil natatakot daw sila na madamay pa. Pinost lang ng isang netizens yung picture ni Lola para daw makahingi ng tulong online. Kayong mga mima, ano ang inyong maiko-comment sa ginawa ng anak ni Lola sa kanya? Bato, bato, pick! Talo ka.
Ayoko na. Daya-daya mo naman eh. Diyan ka na nga. Lo, ako pa yung madaya. Ngayon lang ako nanalo eh. Ate, papasok na po ako. Yung bawong ko. Ayaw nga pala. Sandali. Ay, ito. Nga pala, Bri. Napag-alaman ko ha. Exam nyo ngayon. Ito, tatandaan mo ha. Kapag magsak ka sa exam, wag na wag mo akong tatawaging ate ha. Lo, O sige, lumakad ka na dun. dito na po ako. Oh. Kamusta naman ang exam? Ayos lang, Yaya. Yayang puta. Bri! Yes, Yaya. Ay! Aray ko! Ayo! Ang samandong, mangutang naman pud mo. Ang dami ng utang ng mama mo sa akin ha. Hindi na ako magpapautang. Magbabayad na si mama ng mga inutang niya. Ay, maayo! Buti naman at naisipan ng mama mong magbayad. Ang tagal-tagal ng utang nun ha. Oh, sige na, magbayad ka na. Yung listahan. Ayaw nga pala. Ay, ito. 3 pieces na sardinas. Oh, 2 ketchup. 'Pansit Canton na 4. 2 sabon na Smart. ano pa? Kopi ko blanca na 5. Oh, meron pa? Safeguard na 2. Oh, ayan. Pwede na yan ah. Ay, pisting yawa. Bakit ganyan yung mga binayad mo? Ha? Ano ba dapat? Malamang pera. Bakit? Pera ba yung inutang ni mama? Hindi. Hindi naman pala eh. Kung pera yung inutang ni mama, pera din ang ibabayad namin. O sige na te. Ayun? Condolence po, tita. Kaibigan po ako ng anak nyo. Nagdala na rin po ako ng pera pang abuloy. Naku, iha. Bakit ka nakapula? Bawal magpula kapag pupunta ka ng patay. Ay, hindi ako aware na naniniwala pala kayo sa mga pamahiin. Nakakaloka naman kayo, tita. Hindi totoo yung mga pamahiin na yan. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyan. Siya, tita. Dito muna ako, ha. Titignan ko muna yung kaibigan ko. Alam mo bang bawal na bawal mag-picture sa harapan ng patay? Nakakagulat naman po kayo, tita. Tsaka, ano? Puso na po ba yung pagbawal sa mga ganyan-ganyan? Umupo ka na lang doon. Ang dami mo nang nilalabag na pamahiin. Nakakaloka yung nanay mo, Bessie. Masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin na yan. Eh, hindi naman yan totoo eh. Nakakaloka siya. Ay nako, mas mabuting manood na lang ako ng zombie board dito sa Loklok. Mas nakakatakot pa to kaysa dyan sa sinasabi ng nanay mong pamahiin. Wow. Hoy! Ay, dilat! Ano yung nasa bulsa mo? Talagang makulit ka talagang bata ka, no? Bawal umuwi ng pagkain galing sa patay. Ay, tita, ang kulit nyo Nakakaloka talaga kayo. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo na hindi totoo yung mga pamahiin na yan? Tsaka isa pa, 2025 na po. Hindi na uso yung mga ganyang klaseng pamahiin. Ay, siya, tita. Mauna na po ako. Uuwi na po ako. Pasaway ka! Mag-iingat ka. Huwag ka sana ng sundan. O siya, tita, uwi na po ako. Bye! Katanda-tandang tao, naniniwala pa rin sa pamahiin. Sarap! Ayawa! Ano yun? Sino ka?
Sino ka? Hindi ako natatakot sa'yo, ah. Magpakilala ka sa akin, sino ka? Bakit mo ako sinusundan?